dahil sa tindi ng init, nagiging limitado ang supply ng tubig. Kaya naman hinihikayat ang publiko na tipirin ito. Kung papaano, watch this. At damanan natin ang tindi ng sikat ng araw. Kasabay ng ganitong klima ay ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon, partikular na ang Angat Dam sa Bulacan. Sa Angat Dam nanggagaling ang 90% ng tubig na kinukonsumo sa Metro Manila at karating probinsya. Kamakailan lang ay umabot na sa 179.29 meters ang water level sa Angat Dam. Mas mababa ito sa 180 meters low level. Kung magpapatuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa mga dam, lubos na maapektuhan ang mga pananim dahil sa limitadong supply ng tubig sa mga irigasyon. Isa sa mga hakbang para tugunan ang suliraning ito ay ang cloud seeding o ang pagbabagsak ng asin sa ulap para makagawa ng artipisyal na ulan. Ang asin ang kinakapitan ng water vapor para bumalik ito sa liquid form o maging patak ng ulan. Ngunit hindi sa lahat ng panahon ay epektibo ang prosesong ito. Isa din sa pinakamainam na tugon para mabawasan ang negatibong epekto ng patuloy na pagbaba ng tubig sa mga dam ay ang pagtitipid ng tubig. Kung papaano ito gawin? Simple lang. Sa tuwing tayo ay magsisipilyo, ugaliin ang paggamit ng baso imbes na hayaang nakabukas ang gripo. Kung ikaw naman ay isang oras kong maligo, maaari mo itong bawasan. Mainam din na ipunin ng tubig na pinaglabhan dahil maaari pa itong gamitin panglinis ng palikuran o sasakyan. Siguraduhin tagas ang mga tubo sa gripo. Huwag itong kalimutang isara pagkatapos gamitin. Ang tubig ay isa sa ating pangunahing pangangailangan, kaya't ang bawat patak nito ay mahalaga. Alright, so sana marami natutunan yung mga boss natin. Siyempre, Joe, no, paparating na nga itong El Nino, kaya napakahalaga lamang na magtipid ng tubig.